Sapat ba na batayan ang pangalan ng isang iglesia para sabihin sila na ang tunay na iglesia? Marami kasi sa ating mga kababayan, lalo sa Pilipinas, na napakahilig sa tinatawag na fallacy of equivocation. Ano yung fallacy of equivocation? Ito yung paggamit ng isang salita na hindi naman naaangkop sa tinutukoy. Halimbawa, bukas tayo ng ano dito ng word tayo sa natin. Fallacy of equivocation, para malaman natin yung ano yung fallacy of equivocation. Dito ko ba nailagay yun? Different types of fallacy. Ito. So, meron akong ano dito, for word, wait lang ito, micro words, ayan. So, hanapin ko muna yung fallacy of equivocation. Fallacy of equivocation, wait lang para maano natin ma-trace natin. Hanapin ko muna yung fallacy of equivocation, ano yun? Loaded question, wait lang, non sequitur, definite, ano pa? Ito, equivocation, ito. Yung atibag ano ngayon. Marami sa mga kasamahan natin sa Pilipinas na naninirahan sa ibang pananampalataya, gumagamit ng fallacy of equivocation. Gaya ng ginawa kagabi nung aking kadebate kagabi na si Gerald Cugnahan. Napanood nyo yung nangyari kagabi? Gerald Cugnahan, kung saan is nagbasa siya ng mga talata, dami data binabasa niya. Mahabit pa siya ng Lamsa translation, yung kanilang paborito, Lamsa translation, na may nakalagay sa Acts 20:28, feed the Church of Christ which he has purchased with his own blood. Church of Christ. So, sa kanila kasi niya, pag sinabi yung Church of Christ kasi, sila nakaagad, no? Sila nakaagad. Pero, ang totoo niyan, hindi po sila yan. Ang tawag sa kanilang ginagawa is fallacy of equivocation. At pag-aralan na, ano ba yung fallacy of equivocation? Using a term with more than one meaning. Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Makabasa lang yan ng term Iglesia ni Cristo o Church of Christ, ipinapalagay nilang sila na kaagad na hindi naman talaga ikinaklaro kung sila ba talaga ang tunay na tinutukoy o hindi. Para sa kanila, pag sinabing Church of Christ, sila na kaagad. Sinabing Iglesia ni Cristo, sila na kaagad. Nalala ko tuloy yung yung isang episode ni Baluwin na Talibong na tinalakay yung si Michael Sandoval. May ginamit si Michael Sandoval na isang aklat. Hindi ko alam, may kopya pala ako ng naturang aklat. Ano yung aklat niya? Emit lang history, double check ko lang May kopya ko ng aklat na yun. Yung aklat na yun ay tinatawag na Church History by Ernesto Relbayones. Ginamit to ni Michael Sandoval. So, nung tinilip ko yung aking kopya dito, may nakalagay sila kasi doon na Jesus founded the Church of Christ. Jesus founded the Church of Christ. Ngayon, nung tinignan ko yung page 257, ito ang nakasulat. The Holy Roman Catholic Church, Bible History for Everyone, nakalagay doon is, the Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. She alone claims and possesses St. Peter as her visible head. Aklat Katolikong ginamit niya. Bible History for Everyone. Aklat Katoliko. Nakabasa lang ng Iglesia ni Cristo, pinagpalagay na kaagad na sila yun. Yun na agad ang pinalitaw niya. Sila daw yun. Yung mga nakasulat doon sa naturang libro, hindi naman nakatukoy sa kanila yon.
O, ito. Pero po dito, wait lang. O, yun na nga. O, sa page 158, itong nakasulat, the Roman Catholic priest alone can show his mission from God himself. He alone is commissioned by the Pope, the lawful successor of St. Peter, the Vicar of Christ on earth. O, ayun, meron pa dito. The Roman Catholic Church alone has from Christ the commission to preach the gospel and teach all nations. O, yan. 259. Jesus Christ came on earth and founded this church to lead men of goodwill to heaven. This the Roman Catholic Church has ever continued to do. Oh, tapos kapag ginamit ni Michael Sandoval, nalilitaw niya nga, eto, sinasabi na mismo Aklat Katoliko, Iglesia ni Cristo, ang tinatag ni Cristo. Paano ngayon yan? Ang tutukoy pala ng naturang libro pala, the Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. Yan ang ginagawa ni Michael Sandoval. Ang ginagawa niya, ang tinatawag na fallacy of equivocation. Fallacy of equivocation, ano nga yung ulit? Ito ay assuming, ba't ako napunta dito? Wait lang ha. Balikan din yung fallacy of equivocation. Ito. Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Ang fallacy of equivocation ay isang uri ng lohikal na kamalian kung saan iisang salita ang ginagamit sa magkakaibang kahulugan sa loob ng argumento. Kaya nagmumukhang lohikal ang konklusyon kahit hindi ito valid. Sa madaling salita, parehong salita, yung term Iglesia ni Cristo o Church of Christ, parehong salita, pero hindi pareho ang ibig sabihin. Hindi pareho. Bakit? Ang meaning kasi ng Church of Christ na nasa Aklat Katoliko, yun ay tumutukoy sa Iglesia Katolika. Pero ginagamit nila para ipalito na sila ang tinutukoy doon. Yun ay isang maling uri ng pangangatwiran. Kaya ang tawag nga dyan, fallacy of equivocation. Sa madaling salita, pareho ang salita pero hindi pareho ang ibig sabihin. At ginagamit ito para makapanlin lang sa debate. Ginagamit ito upang lituhin ang kalaban o pilitin ang maling konklusyon mula sa isang salita na binigyan ng dalawang magkaibang gamit. Halimbawa, number 1. Sinabi ni Jesus na ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. John 14:28. Kaya hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos kasi ginamit yung term mas dakila. Equivocation sa salitang mas dakila. Ang pagiging mas dakila ay gamit sa tungkulin o misyon, hindi sa kalikasan. Kaya ginamit ang salitang dakila sa ibang konteksto para sabihin si Jesus ay hindi Diyos, kahit hindi yon ang punto ng talata. Nagets nyo? Halimbawa, number 2. Ang Diyos lang ang dapat sambahin, pero sinasamba ninyo ang mga santo. Ibig sabihin, ginagawa ninyong Diyos ang mga santo. Ito ay fallacy of equivocation. Bakit? Dahil sa salitang samba. Equivocation sa salitang samba. Sa Biblia, ang salitang samba o latria para sa Diyos ay iba sa veneration o dulya para sa mga santo. Ipinilit ang iisang kahulugan ng samba para sa dalawang magkaibang uri ng paggalang. Kaya nga sinasabi ko sa sa live ko na kapag ang nagtatanong ay protestante at sasabihin nila sumasamba ba ang mga Katoliko sa imahe nila, sa kanilang mga sagradong imahe, ang sagot mo kaagad dyan ay hindi. Hindi. Dahil protestante kang nagtatanong, ang sagot ay hindi. Sabi naman nila, kung mabasa ko sa inyong katikismo na sinasamba ninyo ang mga rebulto, aminin mo sinungaling ka. Sabi mo naman, hindi ako sinungaling.
Aklat namin ang ginagamit mo, kaya ako magpapaliwanag. Ang sinasabi dyan na samba is not referring to latria. It is referring to dulia o pagbibigay galang lang. Sabi mo kanina, hindi kayo sumasamba. Sabi naman ng aklat nyo, sumasamba kayo. Alin ang totoo? Ito ang sagot. Ang tamang sagot dyan, yung ginagamit ng aming katekismo na term samba is referring to dulia, hindi sa inaakala mong latria. Pinaglalaroan nila yung term samba para isaksak nila sa isipan mo na talagang nilalatria natin ang mga rebulto. Hindi latria yon. Hindi latria. Sa Biblia, mayroon bang nakasulat na ang samba ay tinatawag na veneration o paggalang lang? Meron. Bigay din talata. Ito sa ang dating Biblia, ang dating Biblia, Daniel, Kapitulo 2, versikulo 46, ganito ang ating mababasa. Ayan, sabi ganito. Nang magkagayoy, ang haring Nabucodonosor, liwanag ha? Ang haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel. Sumamba kay Daniel. At nag-utos sa sila magandog ng alay at ng may masarap na amoy sa kanya. Sumamba kay Daniel. Kung babasahin natin yan sa King James Version, ganito ang nakasulat. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel. Worship ang nakalagay dyan. Kahit tingnan mo sa Hebrew talagang worship yan. Pero, ang meaning, hindi naman niya dinudyo si Daniel. Kung babasahin natin sa magandang balita Biblia ang nakalagay, yumukod si Haring Nebuchadnezzar na lapat ang muka sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Nagbigay galang lang. Hindi dinidiyos. Katunayan, kung itutuloy mo sa 47, yan sabi ng hari, sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Hindi kailanman dinyos ni Haring Nebuchadnezzar si Daniel. Ang sabi sa 46, nagbigay galang. Kung sa ang dating Biblia pa yan, sumamba. 47, sabi sa 47, ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, sa katotohanan ng inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos. So, hindi niya kinikilalang Diyos si Daniel. Pero, sinasamba niya. Hindi kinikilalang Diyos, pero sinasamba. Tanungin yung protestante, ano ang tawag namin sa hindi kinikilalang Diyos pero sinasamba? Anong tawag namin dyan? Kung hindi yan veneration. Anong tawag namin dyan? Sa madaling salita, kahit sa Biblia may nakasulat na ganyan na sinasamba, di naman kinikilalang Diyos. Dahil ang pagsamba pala na yan ay tinatawag pala na nagbibigay galang. Sa ang salita ng Diyos version, ganito ang sinasabi. Nagpatira pa si Haring Nebuchadnezzar upang parangalan si Daniel. Parangalan. Pagbigay galang. Parangalan. Sa madaling salita sa Biblia, hindi lang isa ang meaning ng pagsamba. Hindi lang isa ang meaning ng pagsamba, kundi dalawa. Pagsamba na kinikilalang Diyos at pagsamba na ginagalang lang. Ngayon, kung paglalaruan ng mga taga-ibang sekta, yung word na samba, ang tawag doon, fallacy of equivocation. Sabi dyan, if equivocation sa salitang samba, sa Biblia ang salitang samba o latria, para sa Diyos ay iba sa veneration o dulia para sa mga santo. Ipinilit ang iisang kahulugan ng samba para sa dalawang magkaibang uri ng paggalang. Halimbawa, number 3. Ang bato ay si Pedro, pero si Jesus ang tunay na bato.
Ibig sabihin, hindi si Pedro ang bato ng iglesia. Ang equivocation dyan ay sa salitang bato. Ayan. Parehong ginamit ang bato, pero magkaibang gamit. Si Pedro bilang foundation stone ng iglesia, ayon sa Matthew 16:18, at si Kristo bilang cornerstone, ayon sa Efeso 2:20. Hindi ito magkasalungat, kundi magkaibang papel sa iisang gusali. Magkaibang papel sa iisang gusali. Ang tanong, sino ang batong tinutukoy? Sa Matthew 16:18, ang sabi ng mga protestante, si Kristo daw. Ang kanilang batayan, Efeso 2:20. Mali. Bakit? Sa Efeso 2:20, tama na si Kristo ang tinutukoy doon na bato. Pero sa Matthew 16:18, hindi si Kristo ang tinutukoy doon na bato. Kung babasahin natin ito sa Matthew chapter 16 verse 18, ganito ang ating mababasa. Ayan, sabi ganito. And so I tell you, Peter, atin mo na ilagay. And so I tell you, Peter, you are a rock. Ano daw? You are a rock. And on this rock foundation, I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. You are a rock. Then, kung babasahin niyo sa John chapter 1 verse 42, ito ang pagkakasabi. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. Nalala ko yung yung sabi ng mga nagmamarunong dito. Sabi ng mga nagmamarunong, yung rock, hindi si hindi si Peter yon. Kasi ang ibig sabihin kasi ng rock, malaking bato. Malaking bato yung ibig sabihin ng rock. Nalala ko tuloy yung sa Moana, yung na-discover ni Moana yung mga barko, mga bangka, mga canoe doon sa loob ng kuweba. 'Di ba na-discover ni Moana yon? Tapos problema sila sa kanilang isla kasi yung mga niyog patay yung bunga, wala nang isdang nakukuha doon sa reef. So nalungkot sila. Yung buong village nagplano kung anong kailangan gawin para matulungan ng bawat isa. Dumating si Moana, sabi niya, we are voyagers. We must restore the heart of the Fiti. Bakit ginagamit itong pelikulang ito? Kasi ang pelikula ay English. Ang mga dubber niyan o mga tagapagsalita niyan ay mga bihasa sa wikang English. Hindi ko siya ginamit dahil ano ba si Jando gumagamit ng cartoons, referensya? No, ginagamit ko yun dahil English ang nagsasalita doon. Kabisado yung mga words in English kung kailan gagamitin. Ngayon, sabi ni Moana doon, we must restore the heart. Kinuha ng kanyang papa yung sinasabing heart of the Fiti. Di ba ganyan lang kalaki yun? Yung kinuha, sabi niya, there is no heart. This is just only a rock. Tapos tinapon ng malayo. Di ba? There is no heart. This is only a piece of rock. Rock, ganyan kalaki. Hindi ba hawak ni Moana yung the heart of the Fiti? O, i-review nyo yung video. Ang ginamit doon is term rock. Ganyan lang kalaki ang hawak ko. This is not, there is no heart. This is only a rock. Tapos tinapon ng tatay niya. Ganyan lang kalaki. Tinawag na rock. Sa madaling salita, hindi lang pala sa malalaking bato ina-apply ang term na rock. Kundi kahit sa ganoon lang kalaki, pwede gamitin ang term na rock.
Eh yung mga Pilipino, makabasa lang ng dictionary, nagmamarunong mas magaling pa sa mga Amerikano. Eh alam ng mga Amerikano when gagamitin yung term na rock, when gagamitin yung term na stone. Pag sinabi bang stone, ibig sabihin maliit. Eh paano yan? Si Kristo, chief cornerstone. O maliit ba yun? Ano ba naman yan? Naglaruan lang tayo ng mga protestanting ito. Ang tawag diyan, fallacy of equivocation. Fallacy of equivocation. Pinaglalaroan lang tayo sa mga words. O, tuloy natin, no? O. Anong sabi pa rito? Ang fallacy of equivocation ay madalas gamitin sa debate upang manggulo gamit ang iisang salita na may maraming kahulugan. Kung hindi mapapansin agad, maaaring madala ang tagapakinig sa maling konklusyon. Ang solusyon, kilalanin ang tunay na kahulugan ng salita ayon sa konteksto at gamitin ito ng consistent. Ayan. Yon. So, batayan ba ang pangalan? Batayan ba ang pangalan ng isang iglesia para sabihin sila na Anthony ni iglesia? Ang sagot, hindi yan batayan. Ulitin ko ha, hindi yan batayan. Makabasa ka lang ng born again sa Biblia, you must be born again. Alala ko si ano doon, si Pastor Dinuro. Asan si Pastor Dinuro ngayon? Pastor Dinuro ng Sanctuary of the Living God sa Ozami City. Tuwing pananghalian, dinadala ako ni Landot doon, ni King Umamos para mananghalian. Tapos, dahil ako pinapupunta, ako pinahuhugas ng plato. Jando, ikaw muna mahugas ng plato dyan ha. Japs, ano yun? Ano po yun? Sabi ni Pastor Dinoro, Japs, ikaw muna mahugas ng plato. Ang aking palayaw kasi is Japs. Yun ang palayaw ko. Japs. Ang tawag sa akin ng mama ko, Ga. Ano yung Ga? Palangga yun. Ga. Yung pag tinawag ko ng mama ko, tawag niya sa akin, alam mo Ga? Sabi naman ng Auntie Ili ko, Auntie Ili, Elisa Kagaanan. Sabi ni Auntie Ili, laki na yan, tawagin mo pang Ga. Laki na ni Jando, tawagin mo pang Ga. Ano yung Ga? Ilaga. Alala ko yung conversation na yun. So, ang tawag sa akin ng mama ko is Ga. Yun ang palayo ko sa mama ko. Pero sa mga kapitbahay ko, ang tawag na sa akin is Japs. Japs, no? Yun. So, sabi nila, Japs, ikaw muna magugas ng plato dyan. Kasi nakikain ka eh. Ako naman, hugas mo ako ng plato doon kina Pastor Dinoro. Ako naman hugas ng plato doon. Pero totoo niyan, lahat kami nakikain lang. Nalilitaw ni Landot, Socrates King Umamos, nalilitaw niya na ako lang ang nakikain. Pero ang totoo niyan, lahat kami nakikain. Oh. So, naalala ko dati sabi ni Pastor Dinoro, ang sabi sa Bible, you must be born again. Hindi sinabing you must be a Seventh-day Adventist. Ang lakas ng boses niya. Sabi. Bakit ang lakas ng boses niya? Kasi ang katapat ng kanilang simbahan karinderya na may-ari ng Seventh-day Adventist. Ano nga apelido ninyo? Nakalimutan ko po doon nagtrabaho din ako doon bilang tagapaghugas ng plato eh. Hindi ko talaga mahugas ng plato, ano? Tagapaghugas ng plato, doon ako. Pero libre yung kain ko doon sa karinderya. Masarap magluto si Xiong Xiong.
Asan na kay Songsyong ngayon? Magaling mo to si Songsyong. Talagang pilipokus pagluto nun. Ngayon, dahil katapat niya 70 Adventist, at ako nandoon sa loob nakikinig, nakita ako, sigaw din si Pastor Dinoro, ang sabi dyan, you must be born again. Hindi kailangan sinabing you must be a 70 Adventist. Hindi kailangan sinabing you must be a Catholic. Sabi dyan, you must be born again. Alam ba yung must? Mandatory yun. Must be born again. Mag-born again kayo. Yon, fallacy of equivocation pa rin yon. Bakit? Ang born again na tinutukoy sa naturang talata, ang tunay na nakasulat dyan is born from above. Born from above. Yung born again na yon is referring sa born from above. Ibig sabihin, muli kang magbabago ka ng buhay ba? Magbago ka ng buhay. Hindi kailangang lumipat sa born again na denominasyon para sabihin ikaw ay na born again. Naala ko tuloy yung yung mga kasamahan nila doon, iyakan na. Doon si yung baldado. Sabi naman ni Calvo, sabi ni Pastor Dinoro, may nakita ako, puting panyong dumapo. Kung sino man ang dinapuan sa inyo ng puting panyo, magtindig na at magsalita. Aba, tumayo si Calvo. Pagtayo ni Calvo, sabi ni Calvo, Pastor, ako dinapuan. Ha? Yung Calvong yun, insultador yun eh. Hindi ko lang naitanong ang pangalan nun eh. Kasi kung naitanong ko pangalan nun, ibubulga ko pati pangalan nun. Kasi yung Calvong yun, insultador yun. At bolero. Sa iba naman niya, sino ba sa inyo nakapag-isip? Mga kapatid, kabisado ko yun kasi nandun ako sa kanilang simbahan eh. Bisita kasi ako kasi nakikikain ako dun eh. Wala akong pagkain eh, no? Kasi layas ako noon. Nung ako'y nag-SDA, ako'y lumayas kasi hindi ako matanggap ng mga magulang ko na ako'y nag-SDA. So, ako'y lumayas. Kaso, walang pagkain sa SDA. Nandun ako born again. Wala akong pagkain. Doon ako sa born again nakikain. Kaya, pati sa kanila pagsamba, doon ako nakatunganga. Iyak si Calvo. Sabi ni Calvo. Sabi ni Calvo pala, mga kapatid, meron bang nakapag-isip sa inyo dito kahit man lang isa na ano kaya ang size ng sapatos ni Pastor? Ano kaya ang size ng sapatos ni Pastor? Para bilhan ko. Pastor Dinoro. Hindi ko makalimutan yung pangalan. Pastor Dinoro. Kasi tumakbo rin niya na na board member ba yung tinakbuhan yan o councilor? Nakalimutan ko eh. Tumakbo sa election yan, kinalaban niya yung mga paruhinog. Mga kuratong balaling. Sabi niya, mga kuratong balaling. Takot ako sa inyo. Nang nagkainitan na, nawala si Dinoro. Nang nagkainitan na sa election, nawala si Dinoro. Nasaan yung tapang-tapang na kumalaban kay Paruhinog? Ba't nawawala na ngayon? Ayun. Hindi ko makalimutan si Pastor Dinoro. Ngayon, ano nangyari doon? Nagpaparinig si Calvo na bilhan ng sapatos si Dinoro. Ang dami na nga ang sapatos doon sa kanyang kwarto. Bilang pa sapatos. Tapos yung bumili, isa lang yung pares ng sapatos. Tapos yung kanyang bibilhan, ang dami yung pares ng sapatos nandun sa kanyang kwarto. Ba't ko alam yun? Naging tagalinis ako doon eh. Naging ako tagalinis doon sa kanyang kwarto. Kaya alam ko, alam mo? So, doon ko na ano yung kanilang estilo doon. Iyak-iyak pa sila. Tapos sabi ni Dinoro, mga kapatid, lahat kayo ay hinawakan ng Holy Spirit. Sabi ni Dinoro yan, di ko sabi yan na
Pero, sa lahat sa inyo dito, si Jobs lang ang nakangiti. Ako lang daw nakangiti kasi natatawa ko sa kanilang mga muka, iyak-iyakan sila, lahat namang sinasadya. Lahat namang sinasadya eh. Yung iba na apektuhan eh, iyak-iyak na dyan. Tapos si Jobs nakangiti lang. Sino ba hindi matatawa? Alam naman natin sinasadya yung pag-iyak-iyak nila. Oh. Diba? Yung katabi ko nga, umiyak lang, walang dahilan eh. Para bang artista, alam yung artista, yun ang pinakamahirap na trabaho yung pagiging artista. Bakit? Paiiyakin ka ng direktor, wala namang kang problema. Wala namang sapat na dahilan para umiyak ka. Ba't ka paiiyakin? Diba? Hindi ikaw naman, iiyak ka nang wala sapat na dahilan. Sabi lang ni direktor, iyak, di iyak. O, diba? Ganun din sila. Yung katabi ko umiyak, walang dahilan. Naiyakan sa buong sa loob ng simbahan. Iyakan sila, iyakan. Tapos ako nakangiti, inapansin ako Dinoro. Sabi ni Pastor Dinoro, lahat umiiyak. Si Jobs lang ang nakangiti. Sila, grabe. Grabe, special mention talaga ang pangalan ko, no? Hindi ko makalimutan yun. Oh. So ano pa? Oh. Nakabasa lang ng kayo ang aking mga saksi. Aba, sabi agad ng mga saksi ni Jehovah, oh, kami yan. Hindi pwede yun. Nakabasa lang ng ano, tinatawag na Kristiyano, yun namang ano, yung Christian Alliance doon, kami yan. Pasa na Iglesia ni Cristo, kami yan. Naalala ko sa debate ni Padre Darwin. Sabi ni Padre Darwin, kayo ba ang sinasabing Iglesia ni Cristo sa aklat na sa Biblia ito? Sabi ng mga INC, kami yan. Ang lakas ng sigaw nila, kami yan. Nung binasa na yung kanilang pasugo, hindi pala sila ang tinutukoy na Church of Christ in the first century. Tapos sabi nung mga ayon sinagsigawan sa debate ni Padre Darwin at ni Ramel Parba, kami yan! Mo? Hindi, naloko ng mga ministro. Sila daw yun. Kaya hindi sapat na sabihin natin na pag yung pangalan ng iglesia mo nasa Biblia, tunay na iglesia na kayo. Sabi dito ni Ayan, maayong buntag, Bro JD. Ayan, sabi naman ni Marvin Gulani, magandang umaga, Bro JD. Ang sulpot, artistahin talaga. Hindi na makapagtataka yun. Hindi nakapagtataka yun. Ganun talaga sila eh. Diba? Hindi na nakapagtataka yun. Ito yung first episode ko sa alas 6 ng umaga. Sisikapin ko na aaraw-arawin ito every 6 in the morning para may turo ako sa inyo na mahalaga, no? Pagkatapos nito, lipat naman ako sa Bisaya naman ako sa Facebook ko, Dialogos Pagtuo. Yan. So ito yung aking topic sa umaga ito. Bukas ng umaga, tuloy-tuloy lang tayo, no? Mas maganda kasi na iisa-isa rin yung mga tanong bago tayo kasi pag sinasabay-sabay rin yung mga katanungan na nasa CFD manual natin is wala tayong makukuha doon, kaya mas mabuti bawat tanong, bawat episode. Bawat tanong na sa CFD manual, isang episode yan. Bahala yung mga comment nyo dyan. Kung may tanong ko sa comment nyo, basahin ko pa rin. Pero ang bawat topic natin, isang tanong lang yan sa CFD manual. Ngayon, tayo magsisimula sa topic na True Church. Ito ay unang tanong sa topic na True Church. Yung ibang tanong the next day na yun. Para ma-expound natin ng bawat sagot sa bawat tanong. Sabi dito ni
Richie Sinoro. Kung makalapit Dinoro, makalapit Dinoro. Richie Sinoro. Good morning po bro, Jando at sa lahat ng taga-subaybay. Mapagpalang oras sa ating lahat. Pro Deo et Ecclesia. Viva Iglesia Katolika Apostolika Romana. Amen. Oh yeah. Thank you po, thank you. Sabi naman ni Ayan, pareho na gabi bro. Mali-mali ang geography, grammar and history ni INCO. Buti na lang meron tayong chat GPT yung ginagamit. Sabihin ba naman niya, mang daw yung ating source. mang daw yung ating source. Hiningan ko siya, screenshot. Bigyan mo ko screenshot. Alam mo, hindi siya nagbigay. Ang sabi lang niya, ay bawal ibigay bro. Kasi duda ko kasi, quotation lang yan sa pasubo nyo eh. Quotation lang yan eh. Bigay mo yung buong page bro. Screenshot mo yung buong page, send mo sa akin, basahin lang yung kabuuan. Kasi duda ko, quotation lang yan sa inyong pasubo eh. Ayaw niyang ibigay kasi bawal daw ibigay. Alams na. Alams na. Sabi naman ni Marvin Golani, bro, JD, meron akong kausap na lumad. Ang paniniwala nila ay tinatawag na reincarnation. Totoo ba yun? Hindi totoo ang reincarnation. Kasi kung totoo ang reincarnation, ba tayo dumami? Mamuti ng mga ilang bilyon. Tandaan mo ha. Unang tao si Adan. Sumunod si Eva. Nagkaroon ng anak si Abel tsaka si Cain. Namatay si Cain. Namatay si Cain na. Naawa lang ko kay Soriano no. Namatay si Abel. Namatay si Abel. Na-reincarnate ba si Abel? Na-reincarnate. Kung na-reincarnate siya, ba't ang daming anak na dumagdag? Kung na-reincarnate siya, ba't ang daming anak na dumagdag? Ang daming anak ni Adan at ni Eva. Ikaw ba naman nagkakaroon ng edad na aabutin ng siyam na lang, di ba? Aabutin ng ilang daan yung anak mo? Napakaswerte pa ng mag-asawang yun. Bakit? Sila lang yung mag-asawa na walang biyenan. Yan, napakaswerte ng mag-asawang yun. Si Adan at si Eva, kalain mo, walang trabaho. Walang trabaho. Wala naman silang wala naman silang problema sa pera. Trabaho. Walang amo. Yung buong lupa, sa kanila yun. Kayo na bahala dyan. Sabi ng Panginoon, kayo na bahala dyan. Asikasuhin nyo yung lupang ibinigay ko sa inyo. Bigyan ko sa maraming hayop. Kasama doon yung leon. Kalayan nyo? Napakaswerte. Pwede ba naman leon? Maamo sa kanila? Leon, tigre, ano pa? Yung mga mababangis na hayop ngayon sa kanila, maamo lang yun. Kayo na bahala dyan. Kayo na bahala. Wala kayong amo. Walang magsusweldo sa inyo, walang mag-uutos sa inyo ng kailangan ito yung kailangan mong itoka ngayong araw na ito, walang ganyan. Napakaswerte na mag-asawang yun. Kung totoo ang reincarnation, bakit ang dami ng anak nila? Iisa lang ang namatay, si Abel lang. Di ba? Hindi totoo yung reincarnation. Hindi totoo yun. Ano pa yung paniniwala ng mga Koreano sa reincarnation? Meron kasi napanood kasi yung TV series na na yung Hotel de Luna. Alala niyo Hotel de Luna? Ikaw talaga dyan, wala ka sumanood ng TV. Siyempre, na-enjoy ako sa movies eh. Kagabi pala, nakapanood ako kagabi na pelikula. Bagong pelikula na panood ko kagabi. Ano yun? Final Destination Bloodline? Takot ako doon. Grabe. Tapos, bago ako matulog, mood pa ako nung Snow White. Grabe, lakas talaga manood ng movie. Yan na lang kasi yung habit ko nung manood ng movie. At
natututo lang ako sa mga pinapanood ko. Natututo ako doon. Kaya nga, minsan ginagawa ko. Example, di ba? Ginagawa ko silang kasi natututo ako sa mga movies na pinapanood ko. Ayun. Back tayo sa movies. Doon sa isa sa mga napanood ko, yung Hotel de Luna. Sabi doon sa Hotel de Luna is ang mabubuting tao pag sila daw na reincarnate daw, magiging mayaman sila. Halimbawa, mahirap ka, tapos napakabuti mo. Pag ni-reincarnate ka daw, magiging mayaman ka na. Kung salbahe ka naman, ano mangyayari pag na-reincarnate ka? Doon ka magiging hayop, baboy, aso, pusa, daga. Yung ngayon, ba't ang dami natin? Ba't tayo umabot ng ilang bilyon? Ba't umabot ng ilang bilyong tao sa buong mundo kung reincarnation? Di totoo reincarnation. Okay, maniwala doon. Marvin Golani, di totoo reincarnation. Sabi naman ni Total Eclipse of the Heart. Ay, hindi pala. Total Eclipse the Blind. Kala ko, Total Eclipse of the Heart. Wala ko na yung paningin ko da. Total Eclipse the Blind. Good morning, brother Jandor Expose. Jandor. Diba, ginawa mo pa akong pintuan Ito talaga ginawa pa akong pintuan. Sabi ni Marvin Golani, mabasa daw sa Isayas, tinatanong ko anong talata. Sabi, nalimutan daw niya. Wala sa Isayas yun. Wala sa Isayas yun, bro. Dahil ang reincarnation isa lamang katang-isip na ginawa ng mga Bombay, mga Indiano, mga Hinduism, mga Buddhism. Ito yung kanilang invento lang na pananaw na ang tao daw muling bubuhayin. Yun namang sa YouTube naman ang mga balita na sinasabi, isang bata natuntun niyang pumatay sa kanya kasi sabi niya, kilala kita. Ikaw yung pumatay sa akin. Bakit? Ano ba kayo sa mismong pangyayari para ma-confirm na totoo ngayon nga ang nangyari? Wala. Pictures lang yan. Tapos ginawa ng istorya ng vlogger para ipalit ang totoo reincarnation. Bakit? May nabalat yan. Pero sinabi pa magkamuka, ang dami magkamuka. Nalala ko dati nung ako ay nasa high school pa. Tinanong ako nung textmate ko, dati kasi textmate ko yung dati, yung uso dati, di ba? Dati phone pal. O phone pal, na ako sa phone pal. Kamuntik na akong sa phone pal. Mawala sarili dahil doon sa kakainlove doon sa last night, ako ay nag-solo flight. Dumayo sa phone sa bukak ng midnight. Aking tinawagan. Nakalimutan ko na yun. Dumayo sa phone 12 o'clock ng midnight. Doon, nakaano ko ng phone pal. Anong nangyari sa akin? Anong nangyari? Ang taas ng bill ng PLDT ko. At dahil taas ng bill, free calls yung ginagawa ko. Yung free call pala sa PLDT pala, ang magbabayad pala yung tinatawagan mo. Akala ko free na free. May magbabayad pala Yung tinatawagan ko, yun ang nagbabayad. Ayoko lang bagitin yung pangalan, baka ma-recall pa, no? Sabi pa lang si John Doe, di nakapag-move on. Narasa ko yung phone pal. Textmate. Textmate din, dati, di ba? Sa TNT, uso yung yung only 40, only 50. Isang linggo yata, isang linggo isang buwan, only 40, only 50. Na only call, only text. Sa TNT yon. Dami. Sa radio station, kukunin mo, sasabihin ng DJ yung pangalan niya, yung kanyang number. O sa mga gustong mag-greetings dyan, pwede kayong mag-text sa ating text line 09. Ikaw naman, text mo, hi, good morning DJ. Pwede ba na hanapan mo ko ng textmate? Ako ay isang lalaki.
Ito edad ko. Pag sino gagawin, babasahin naman yung DJ. Hello, DJ. At ako'y isang lalaki at ako'y naghahanap looking for the textmate. Oh, sa mga naghahanap dyan, ito yung number na naghahanap ng textmate. 09, maya-maya, ilang minuto lang, ang yung inbox ko, gabi! Sa dami nang nagtitext, hi, can you be my textmate? Can you be my textmate? Hindi ko na alam kung anong sinong sasagutin ko. Ang dami nila. Ganun talaga mo. Ganun talaga yung inbox ko. I-announce mo lang sa radio yung ano mo, yung number mo. Looking for a textmate. Grabe. Minsan din, dyaryo. Basa kong dyaryo. May mga comment dito na lagyan ko ng comment ko tapos number ko. Looking for a textmate. Girl, ganun. Looking for a textmate, babae. Mamaya-maya konti. Grabe ang ingay ng cellphone ko. Ganyan talaga yung cellphone talaga. Dami. May tanong sa akin, ano ba itsura mo? Ano itsura ko? Ako lang naman ang taga-Osamis, naka-look alike ni Jet Li. So, sabihin, sa mga ganyan na sitwasyon, talagang minsan nagagamit talaga yung mga bagay na ano yung pinag-uusapan natin? Basta yun, di ba reincarnation, yung mga ganyan yung kamukha ko na si Jet Li, talagang marami talagang magkamukha, but it doesn't follow totoo ang reincarnation. Huwag kayo maniwala sa reincarnation, hindi totoo yun. Basa mo na ako comment dito bago tayo magtapos kasi yun talaga ako pag ako ng programa, napakadaldal ko. Dito nyo lang itong papanood sa YouTube. Wala ako sa Facebook. Wala ako nag-live sa Facebook. YouTube lang ito. So, ibig sabihin, try ko, every 6 in the morning, magla-live ako sa YouTube. Invite nyo yung mga kaibigan ninyo, makapanood. Straight to the point tayo. Pag straight to the point, punto talagang Tagalog yan. Pero kung dialogos pag to, Bisaya, yun kayo na, bahala mo diyan. Sabi dito is, Marvin Galani, mabasad, wala. Sabi ni Ayan, drop call bro, kasuway ka. Drop call? Wala. Hindi ako nagda-drop call eh. Hindi ako nagda-drop call kasi nung ako ay nanliligaw. Kalain mo, first time akong nanligaw sa telepono. Bakit? Kasi sa harapan, nangangatog ng tuhod ko, gera pang pinag-uusapan ko. Marvin Gulani, anong magandang Bible app bro, JD? Anong magandang Bible app? Ang i-recommend ko sa inyo na Bible app ay itong Bible na kung tawagin ay My Bible. Yan. Kita nyo? Yan. My Bible. Ito. My Bible siya. Sa My Bible na ito, ito dindownload mo, wala siyang laman. Pero meron siyang options. Sa gilid nito may 3 dot. Para na akong mag-vlogger nito, Tapos may nakalagay na ganyan, mga options yan sila. Piliin mo lang yung option na modules. Lalabas na yan. Tapos doon ka sa all module types sa baba. Click mo yung Bible modules. Yan. English Bible ba hanap mo? Ang daming version na pwede mong i-download. Ang daming version. Gusto mo ng Tagalog? Tagalog Bible. Tagalog.
Tagalog Bible, marami rin siyang version. Pwede mo siyang i-download. Madadagdagan mo siya. Tapos, pwede ka mag-search ng word dito sa sa word. Halimbawa, palagay natin, Bisaya tong akin kahangturan. Search ko. Kahangturan, ito. Yan. Lalabas lahat ng talata na hinahanap mo. Lalabas lahat ng mga talata. Madali lang siya maghanap. Anong Bible app ang pinakamaganda? Ang i-recommend ako, My Bible app. Nasa Play Store lang ito. Sabi nung kapitbahay ko, saan ba location ng Play Store? Play Store ba? Play Store. Nasa cellphone lang yan. Ay, cellphone pala kasi naganap siya. Bro, saan ba makikita yung Play Store? Yun pala. Oh, so, ang i-recommend ako na Bible app is My Bible. My Bible. Ang cover niyan is exit the application. Ang cover niyan is brown Bible na may yellow cross. Ito daw. Brown Bible na may yellow cross. Nakita nyo? Yan. My Bible. O nyo tingnan yung mukha. Ako yan. Ako yung maganda na yan. O, My Bible. Kita nyo? Yan. My Bible. Yan ang application. Actually, bubuksan natin yan, My Bible, Tingnan natin yan, marami akong nailagay na version. Ito yung mga version na ginagamit ko rito. May King James Version, may, King James 1914, may King James 1611, may Douay Rhymes Bible, may The Message, may The Living Bible, yan. So, eto, ikaw na bahala kung anong Biblia dadagdag mo para dumami yung version na napapaloob sa Bible na ito. Ito ay My Bible app. My Bible ang i-search mo sa, halimbawa, ito. Tingnan na My Bible. Search natin ito. My Bible. Ito. Nakikita nyo? Naka-install siya. Yan My Bible. Yan. Yan ang nyo, yan ang maganda na Bible app na may re-recommend ako sa inyo lahat. Sana dumami yung views ko, nag-commercial ako ng apps Okay. So, saan ba yun? Saan ba? Basa pa tayo dito. Sabi dito is Total Eclipse the Blind. Sorry po, isa po akong bulag. Nagkamali lang. Kaya pala the blind kasi nagbulag pala siya. Okay lang yun. Ligtas ka sa kasalanan. Alam niyo ba yung yung mga bulag? Ligtas yun sa kasalanan eh. Yan ay naalala ko yung yung ang dating doon, yung bulag, ligtas sa kasalanan yun. Sabi dito is wait lang ha. Wait, ito yata yun. Ligtas sa kasalanan ang bulag. Ito sabi dito madilim ang iyong paligid, ating gabing walang hanggan, yay! Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. See? Yeah. Be proud. Dito sa dito kay Total Eclipse the Blind. Be proud po. Be proud. Kasi yung mga bulag, ligtas yan sa kasalanan. Okay. Sabi dito ni ni Ayan, free app ba yan, bro, or may bayad? Free app lang siya. Free app. Wala ka
babayaran dyan. Maliban na lang doon sa mga Bible version na naka-crash na, nakaganon na, sabihin, kanila na yan binili, di mo na ba download yan. Pero yung mga walang crash na ganyan, walang mga naka-line na mga Bible version, yung walang naka-line, ano yun, pwede mo i-download yun for free, totally free. Yan ako nakapag-download kasi mga free yung mga na-i-download ko. Okay, sabi naman ni Marvin Golane, yes bro JD, kita ko na download ko mamaya. Ngayon mo na i-download. Mamaya, mo pa mamaya eh. Sabi ni Inog, bro, saan nababasa sa Bible yung Veronica wipes the face of Jesus? Tanongin natin sa ChatGPT. Saan nababasa sa Bible? Dati mo nang ano yun na tanong nyo. Wait lang. Atin mo na copy ko muna yun. Saan mababasa, ayan, sa Bible yung Veronica, tanongin natin si ChatGPT, wipes the face of Jesus. Ang insidenteng, ito, mas maganda tayo pakita to, no? ChatGPT, tanongin natin si ChatGPT, ayan. Saan nababasa sa Biblia, sa Bible yung Veronica wipes the face of Jesus? Ang sabi dito, ang insidenteng Veronica wipes the face of Jesus ay hindi mababasa sa Bible. Wala po sa alinmang ebanghelyo o aklat ng bagong tipan ang tumutukoy sa isang babae na nagngangalang Veronica na pinunasan ang mukha ni Jesus habang siya ay nagbubuhat ng krus papunta sa Kalbaryo. Saan ito nagmula? Ang kwento ni Santa Veronica ay nagmula sa tradisyon ng simbahan, partikular sa mga apocryphal writings at mga devotional na kasaysayan. At kalaunan ay naging bahagi ng 14 Stations of the Cross, Via Crucis o Daan ng Cross, talon sa ika-6 na istasyon. Veronica wipes the face of Jesus. Ayon sa tradisyon, si Veronica ay isang babaeng may habag kay Jesus at pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ng isang belo. Nasa tanggalin niya ang belo na iwan ng banal na imahe ng mukha ni Jesus sa tela. Anong aral ang dala ng istorya? Ito ay nasa Gospel of nakalimutan, ano yun eh. Alam ko yung apocryphal book na pinagkuhanan nito eh. Gospel of tanong yan kung mas ChatGPT saang apocryphal book yan? Saang meron ako nun eh na Brother Angel yan eh. Saang apocryphal book yan mababasa? Saang apocryphal book yan? The Gospel of Nicodemus. Ito. The Gospel of Nicodemus. Ito na. The Gospel of Nicodemus. Tingin sa The Gospel of Nicodemus. Ito yung nakita eh. Wait lang ha. The Gospel of Nicodemus. Okay. Ito ba yun? Veronica. Search natin Veronica. Ito. Verse 7. Palakihin ko muna. Yan. Chapter 7 pala to. Chapter 7 verse 1. Ito. Pakita natin. Browser. Ayan sa The Gospel of Nicodemus, chapter 7 verse 1. And a certain woman, palakihin ko muna saglit. 200. Ayan. 7 verse 1. Ayan A certain woman named Bernice o Veronica sa Latin, crying out from afar off said, I had an issue of blood and touched the hem of his garment,
and the flowing of my blood was stayed, which I had 12 years. The Jews say, we have a law that a woman shall not come to give testimony. Siya pala yung tinutukoy din sa ano na yung babaeng humawak sa garment ni Kristo at gumaling. Si Veronica pala yun. Yan yung sa Biblia, yung may yung may babaeng humawak sa kanyang damit. Sabi niya, sino humawak sa akin? Sabi ng mga apostol, walang humawak sa iyo, teacher, Rabbi, walang humawak sa iyo. Humawak sa akin eh. Wala nga, daming tao dyan, wala akong nakita humawak. May humawak sa akin kasi manaramdaman akong kapangyarihan lumabas katawan ko. Si Veronica pala yung humawak na yun. Yung kaya nga, yung unos ng panyo, handkerchief. Okay, wait lang, double check ko muna. Anong wait lang, anong verse sa Gospel of Veronica, Gospel of Nicodemus, kasi ano namin to ni Brother Angel eh. Ilang ha? Chapter 7, and a certain woman, ito nga, sa part 1, chapter 7 ng Gospel of Nicodemus, ibahagi ng isang bahay ang ngalang Veronica, lumito bilang saksi sa mga himala ni Jesus. Ito ay patungkol sa babaeng dinudugo sa Marcos 5:25-34 na sa Biblia ay hindi pinangalanan, ngunit sa apocryphal text na ito ay pinangalan ng Veronica. So, si Veronica yung yung humawak sa garment ni Kristo ayon sa Marcos 5:25-34. Sabihin, ang pangalan pala ng humawak pala ay Veronica. Yun po. Okay? Basa muna ako ng comment ninyo. Basta yung wipes the face of Jesus sa Gospel of Nicodemus pa din yun. Nakalimutan ko lang ng talata yun. Ano yun natin si Brother Angel doon basta nasa Gospel of Nicodemus namin binasa yun. Good morning Bro Jando, watching from Negros Occidental. God bless po. Ang King James Bible version ba ay from Catholic or Protestant? Thanks, proud Catholic. Ang King James Bible ay galing sa Protestant. Hindi siya Catholic. One of the producer of the King James version na naging Bishop of Canterbury issued a decree that whoever published the English Bible referring to the King James version without the Apocrypha shall be imprisoned for 1 year. Without the Apocrypha shall be imprisoned for 1 year. No, so yung yung King James Bible, yan ay sa Protestante, hindi yan sa Katoliko. Okay, so yan po ang inyong mga comment, nasagot ko na, mahaba-haba na rin yung aking na-topic ngayong umagang ito. Umabot tayo ng 1 hour and 8 minutes. So sabihin, lipat naman ako doon sa Facebook para mag-live naman ako sa aking dialogos sa pagtuo. Dahil may topic pa ako ngayon tatalakayin sa dialogos pagtuo, yun ay may kinalaman doon sa challenge ni tatay-tatay ni Jerwin Rosales. Yung pangalan tatay-tatay niya na yun. Meron kasi yung hamon ng mga topics. Ang kukunin ko naman topics niya ngayong umagang ito is ito namang pangalawang topic. Kasi kahapon na topic ko na itong una kahapon. Ito yung topic niya yung topic ko kahapon, ito pahayagay tema, nagbutang ba si Jesus o Santo Papa, Holy Father o balaan nga mga sa iyang gitukod ng iglesia. Ito yung topic ko kahapon. Tapos ngayon dito naman ako sa pangalawa naman, pahayagay tema, tinuod ba nga wala na ang adlong ipapahulay nga naa sa napulo kasugo.
Ito yung topic ko ngayon sa Dialogos Pagtuo. So, maraming salamat po sa inyong panunood. Sisikapin ko po na every 6 in the morning makapag-live ako sa YouTube channel ko po. Naway tangkilikin po ninyo at naway i-share po ninyo, ibahagi po ninyo itong ano ko, itong yung aking tawag dito. Ibahagi nyo po itong live ko rito. Maraming salamat po and time to say goodbye. Alams! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point! To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.